Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is Keys of the Kingdom. So, Jesus used to praise Keys of the Kingdom in Matthew chapter 16 verse 19 to describe the spiritual authority entrusted to church. Particularly through its leaders, these keys symbolize the right, the problem, the gospel, opening the door of salvation to those who believe, and the responsibility to maintain order and purity within the church through loving correction and discipline. The authority doesn't come from human power, but from Christ Himself, who rules His church and entrusts its stewardship to His people. So, ayon po sa Matthew chapter 16 verse 19, I will give you the keys of the kingdom in heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So, dumako naman po tayo sa ating katuruan. Sinasabi po dito na meron daw pong the keys of kingdom refers to the authority of the church to first is to preach the gospel to open the door to the kingdom. So, yung ang simbahan ay may kapangyarihan daw kung magbukas ng pinto papunta sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng paglalaganap ng gospel. So, kapag ibinahagi natin ang ebanghelyo, pinubuksan natin ang daan para makapasok ang iba sa buhay ng Diyos. So, next po is prohibit certain practices according to the Bible. So, ayon sa Biblia, may karapatan ng simbahan na magsabi kung alin ang hindi dapat gawin ng mga mananampalataya. So, isa na daw po yung halimbawa is yung kasalanan na dapat iwasan. So, next is permit certain practice according to the Bible. So bilang bahagi ng simbahan, may authority rin ang simbahan na magdesisyon kung ano ang mga gagawin ayon sa Biblia at tama. Biblia ay tama at pwedeng gawin. Sa applications naman po, share the gospel, open the door to the kingdom. So gamitin natin ang susi para buksan ang pinto ng kingdom para sa iba. Kapag tayo nag-evangelize, tinutulungan natin ang iba na makilala ang Diyos. So, next is submit to godly and biblical church leadership. So, mahalaga na tayo sumunod at nirespeto ang mga leader ng simbahan na nagtuturo ayon sa salita ng Diyos. So, last is settled disputes within the family of God. So, bilang bahagi ng simbahan, tinuturuan tayong ayusin ang mga problema sa kapatiran sa pamaraan ng pag-ibig at ayon sa turo ni Kristo. And ayun lang po, maraming salamat.